Yo, what's up mga sanggay? This is me, I'm back. So, pag-usapan po natin ngayon itong nangyari ngayon mga sanggay doon sa Senado. Kasi nga po, maagang bagong simula ng Senate hearing, nagkaroon po kaagad ng bakbakan mga sanggay itong mga senador. At ang nakakagulat lamang po dito mga sanggay, itong si Marcoleta, no, na ewan ko ba mga sanggay, bakit po niya pinagpipilitan itong mga diskaya na gawing state witness, no? Kumbaga, paano siya nagtitiwala sa mga taong nagnakaw sa pera ng taong bayan? Well, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi masyado pong mainit itong nangyayari ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So guys, anyway, wala po tayo sa studio mga sangkay. At nakikita nyo naman po yung paligid natin. Masyado pong nasa bandang isla. No? At ayun nga po mga sangkay, di ko lang maiwasan mag-react kasi anak ng toko ang mga sangkay itong Marcoleta na to. Pinagpipilitan talaga niya na itong mga diskaya ay gawing ilagay sa kumbaga witness, ano ba tawag doon? Pinakamahalagang witness ng Pilipinas pagdating po dito sa flood control issue. Hindi lang corruption mga sangkay. Malala po ito na nangyari. At alam niyo itong mga taong itong mga nagsasalita ngayon, mga sangkay, like for example, itong sila Bryce, itong si Alcantara, itong mga contractor, mga sangkay, hindi pa po talaga natin as of now malaman kung ano talaga yung totoo. Kasi, mga sangkay, pwedeng nagsisinungaling sila at ginagamit lamang po ng mga politicians. Or kung ano yung kanilang reason na pwedeng sila lamang po ang nakakaalam. Pero mga sangkay, at least, sila Senator Lacson, ang ginagawa po nila, kunin kung ano po ang impormasyon at i-verify kung ano ba talaga ang totoo, kung mayroon pong ebidensya. Kasi madali lamang pong magsalita, no? Pero kung walang ebidensya, mga sangkay, mahirap po yan. Mahirap pong tumayo ang isang impormasyon without any evidence. So magkakatalo pa rin po talaga yan sa ebidensya. So ngayon nga mga sangkay, itong mga diskaya, kaduda-duda po talaga yung kanilang mga pasabog. Siguro, let's say mga sangkay, may mga katotohanan yung kanilang ibang mga sinasabi. But let us all remember guys, na si Mayor Vico Soto, siya mismo ay nagsalita mga sangkay na itong mga diskaya ay hindi po dapat pagkatiwalaan. Dahil ubod po ng sinungaling itong mga ito. Talagang kaya po nilang i-twist ang lahat ng mga impormasyon para lamang po maproteksyonan ang kanilang pamilya. Pero good thing ngayon mga sangkay, mayroong mga contractors na nagsasalita na kumbaga, let's say, di ba, last time mga sangkay, mayroon pong isang contractor na halos maiyak siya at humihingi po siya ng protection mula po sa Senado. At least, maging safety yung kanyang buhay kasi marami po siyang pasabog. Pero itong mga diskaya, ubod ng sinungaling. Diyos mio marimar. Biruin mo, pati yung mga ghost project, itinatanggi nila. Anak ng tokwa. Ito mga sangkay, ito yung bakbakan ni Senator Lacson at si Marcoleta mga sangkay na ngayon lamang po ito, ayan po, ngayon nangyari. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with us. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial. Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. May kagat tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Grabe. So ang ginagawa talaga ni Marcoleta, guluhin itong Senate hearing pagdating po dito sa mga nakawan sa pera ng taong bayan mula po sa mga proyekto sa DPWH. Wala po siyang ibang ginagawa. Guluhin yung hearing, mga sangkay. Kasi nga pinagpipilitan niya kasi ang pagkakaalam po natin, meron po silang idinudugtong na istorya at gagamitin nila yung mga diskaya di umano, no? Para may madiin na kung sino mang tao mga sangkay na alam niyo naman kung
sino ang target ng mga DDS. Diba? Ang target po talaga nila, si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, mga sangkay, masyado pong lumilitaw at nahahalata. O, pakinggan po natin. Sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i-considera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? Ayan na, eto na. Gusto niyang gawing state witness talaga itong mga Diskaya. And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's chairman not of this yeah. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudice. Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rin. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Sir Grabe. Alcantara, you proceed. O, dito mga sangkay, pinatayan na po ng mic si Marcoleta, pero tuloy pa rin po talaga siya. Mr. Chair, Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing O, yan. objection, Mr. Chair. I Talagang will question pinagpipilitan niya mga sangkay. the objectivity of these proceedings. If you will not allow me raise these points, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Wala nanggugulo na lang po talaga itong si Marcoleta Masyado pong halata yung kanilang ginagawa. Ito, mayroong eksena dito. Ito yung eksena mga sangkay kung papaano po. Ayan o. Questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ang mangyayari ito, Grabe, no? So, masyado po talagang halata, mga sangkay, no, na itong si Marcoleta, gusto niya po talagang hatakin itong mga Diskaya na maging state witness. Hindi po ganong kadali yun. Dahil actually, lahat po yung mga yan, hindi pa po natin makumpirma kung sino dyan yung talagang totoong nagsasabi. Ang kinagandahan lamang po kay Senator Lacson, marunong mag-imbestiga, marunong humanap ng mga ebidensya, marunong humanap ng mga impormasyon. Hindi po tulad dito mga sangkay kay Marcoleta na ano pa naman, di ba? Isa po siyang abogado. Pero hindi marunong. I don't know guys, if hindi talaga siya marunong mag-imbestiga o talagang sinasadya niya na hindi mag-imbestiga ng ganong kalalim para lamang po sakyan ang kung anong kumpas ang gusto nilang ipagawa, no? Masyado pong mga sangkay, masyado pong nahahalata ng taong bayan ito. Mr. Marcoleta, ginagalit mo ang taong bayan sa ginagawa mo. Pag-isipan nyo kasi muna kung ano ba, dapat ba itong mga Diskaya? Pambihira. Ilang beses na po sila nagsisinungaling? Di ba? Ilang beses na po nilang ninakawan. Sa bagay, siguro dahil top 1 siya na contractor ni PRRD before. Di ba? Ayon po sa report, top 1 Yung St. Gerard, top 1 mga sangkay. At humakot po ng bilyong-bilyong pera during the time of PRRD. So para makabawi. O sige, ito yung kumpas. Anak ng tokwa. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel.